Dating Eat Bulaga host ibinasura ang kasong labor against sa dating producer at kalokalike. Ipapalit na ba sa Especially For You? Yan at iba pa ang pag-uusapan natin ngayong araw. Pero bago ang lahat, kamusta kayo mga kaparokya? Ako si Mervin at nandito akong muli para pag-usapan ang patungkol sa dalawang noontime show sa bansa, ang It's Showtime at Eat Bulaga. Subalit para maumpisa natin ang ating kwentuhan, ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! Sa mga parokya, ngayon po ay araw ng Martes, September 3. So mag-ingat po tayo dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan dulot ng bagyong Enteng. Ngayon po ay unahin nating ibabahagi ang views online ng free primetime or late afternoon show na Family Feud at Will to Win. This episode was taken yesterday, Monday, September 2, para sa kanilang Facebook Live. Sa oras na 5:50 PM, ang Family Feud ay may 5,100 viewers at ang Will to Win naman ay may 3,400 viewers. At para naman po sa kanilang main YouTube channel, ang Family Feud ay may 13,000 viewers at ang Will to Win naman ay may 9,000 viewers. So ang total ng Family Feud ay 18,100 at ang Will to Win ay 12,400 viewers. So dito ay consistent ang pag-angat ng programa ng GMA against sa show ni Willie Revillame. Pero hindi na po masama ang views na meron ang dating Wawawi host dahil more than 10,000 views ang nakuha nito. So talagang improving ang social media platform ng Will to Win, lalo na ang kanilang main YouTube channel dahil umabot na ito ng almost 10,000. So kahapon nga nagsimula or nagbalik ang iconic segment ng It's Showtime na Kalokalike at masasabi nating tumaas po ang views online ng nasabing noontime show dahil kahapon po ay above average views po ang nakuha nila, kung saan meron silang 115,000 highest views. So magandang panimula ito para muling tangkilikin sa online ang longest running noontime show ng ABS-CBN. Though tinatangkilik naman sila dahil hindi na po masama ang views na merong ang It's Showtime. Pero ngayon kahapon po ay mataas po ang views na nakuha nila dahil more than above average views po ang nakuha nila. Ang tanong mga parokya, ito na ba ang papalit sa Especially For You na sinubaybayan ng mga solid showtimer or pansamantala lang para medyo mapahinga ang nasabing segment ng mga dating magkasintahan? Anyway, maganda ang feedback mula sa viewers online dahil kahit sa Facebook Live ay umabot ito ng 14,000. Sa unang araw ng Kalokalike, ang naglaban-laban ay ang Kalokalike ng 2024 Paris Olympic gold medalist na si Carlos Yulo, ang partner nito, Chloe San Jose at ang kapuso star Ruro Madrid na timing naman na ang guest judge ay ang real-life girlfriend nito na si Bianca Umali, kung saan ang nagwagi ay ang kalokalike ni Carlos Yulo. Kayo mga parokya, anong masasabi nyo sa pumalit sa Especially For You? Please comment down below. Bago natin pag-usapan ang dating Eat Bulaga host, ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidami nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. At binabati ko lahat ng supporters, followers at solid viewers ng It's Showtime at Eat Bulaga. Special mention po kina Roel Fajardo, Derek Pilapil, Ninja Jack Monster, Froilan Esguera, Fernando Publico, Kudro on Letter, Miss Heidi Gutierrez at marami pang iba. Hindi ko po kayo maisa-isa mga parokya dahil ang dami pong sumusuporta sa Eat Bulaga. Maraming salamat po at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So yun yung mga parokya, bad news at nakakalungkot po para sa dating Eat Bulaga host
at legit dabarkads na si Jimmy Santos dahil ibinasura ang sinampa nitong kaso patungkol sa labor against sa dating producer ng Eat Bulaga na Tape Incorporated. Yun nga mga paroke, binasura ng Labor or National Labor Relations Commission ang isinampang kaso ng dating Eat Bulaga host sa Tape Incorporated. Naging usap-usapan nga ang mga naging utang ng Tape Incorporated sa mga host nito noong pumutok ang issue sa pagkakautang sa dalawang original host ng Eat Bulaga na sina Vic Soto at Joey De Leon. At naglutangan nga din na bukod sa original host ay hindi din nakakatanggap ng sahod ang ilan sa dati nitong mga host. Ayon sa desisyon ni Mr. Roderick Almeida, Executive Labor Arbiter ng National Labor, ibinasura ito dahil hindi napatunayan ni Jimmy Santos ang employee-employer relationship. Kasama sa ibinasura ang kasong illegal dismissal, money claims against sa Tape Incorporated. Siyempre malungkot na balita to para sa mga sumusuporta sa dating legit Dabarkads host at sa Eat Bulaga dahil alam naman natin kung anong hirap ang ginawa nito sa nasabing noontime show ng legendary trio. Isa ito sa mga tumagal sa longest running noontime show. Bukod kina Tito Vic and Joey ay masasabi natin na si Jimmy Santos ang pangalawa sa pinakamatagal na miyembro or host ng Eat Bulaga. Pero syempre mga paroke, yan ang naging decision ng labor kung kaya dapat tanggapin ni Jimmy Santos. Magkaganon man for sure, suportado pa rin siya. Suportado pa rin siya ng mga nakasama sa trabaho, lalo na ang iconic trio. So mag-ingat po tayo mga parokya. Thank you and God bless.